Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama isa sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Ang tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa huling hapunan, bago si Jesus magpakasakit, sinabi niya sa mga alagad niya na siya ay aalis. At kung saan siya pupunta, hindi sila makasusunod. Pero hindi niya sila iiwanang ulila. Ipagkakalob niya sa kanila ang isa pang katulong na walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan at gagabayan niya sila sa katotohanan. Itong mga salitang ito ni Jesus ay tinutukoy din ni Juan sa kanyang unang sulat na ating narinig ngayon. Isinulat niya, ang Espiritu'y ipinagkaloob ni Kristo sa inyo. At habang siya ay nanatili sa inyo, hindi pa kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Kailangan natin ang assurance na ito na ngayon ay sinasadya na ikalat ang kasinungalingan sa pamamagitan ng mga fake news. May mga AI pa nga na gumagawa nito. Dahil sa technology, dumadami ang mga paraan upang dumating sa atin ang balita, ang kaalaman. Maganda naman sana ito kung hindi ginagamit ang technology ito upang hindi baliktarin ang katotohanan at tunay na kaalaman ay ipaaabot sa atin. Pero hindi ito nangyayari. Noon pa, noong nagsisimula pa lang ang mga Kristiyano, may mga nagpapakalat na ng kasinungalingan. May mga nagsasabi noon na si Jesus ay hindi ang Kristo. Antikristo ang nagsasabi nito. Ang mga kapatid, kung hindi natin matanggap ang katotohanan tungkol kay Jesus, na siya ay ang Kristo, na siya ay anak ng Diyos, hindi lang si Jesus ang tinatalikdan natin, pati na ang Diyos Ama na nagpadala sa Kanya.
Kaya mahalaga na tayo ay nasa katotohanan sa ating pagkilala kay Jesus. Tinanggap nating lahat ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan nung tayo ay binyagan, lalo na nung tayo'y kinumpilan. Pakilusin na ang Espiritu na nananahan sa atin. Pinapakilos natin ito kung tayo ay nagdarasal. Kaya isang assurance na hindi tayo mahulog sa kasinungalingan ay ang taimtim at palaging pagdarasal. Hindi hahayaan ng Espiritu Santo na lumihis sa katotohanan ang mga nagdarasal at nananawagan ng kanyang tulong. Ugaliin natin ang palaging paghingi ng tulong sa Espiritu Santo upang hindi tayo mabiktima ng kasinungalingan ngayon na kumakalat at ng mga fake news. O banal na Espiritu ng katotohanan, tulungan po ninyo kami na pahalagahan at pagkaingatan ang tunay na pananampalatayang Kristiyano na nasa amin bansa, na sa loob na ng 500 taon. Kami sana ay palaging lumakad sa liwanag ng katotohanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.